Gusto niyo bang bumalik sa nakaraan? Kung oo o hindi, ito si Henry. Isang ordinaryong tao na may marangal na trabaho. Medyo naiinis nga lang siya dahil sa walang tigil na pagdating ng mga customer. Si Henry lang kasi ang nakaduty ngayon, kaya naman nakakaramdam na siya ng pagod. Hanggang sa lumipas ang mga oras, ay sa wakas makakauwi na rin siya. Pagpunta niya sa staff room, nadatnan niya ang kanyang katrabaho na abala sa pagsusulat. Kinausap ni Henry ang lalaki na tapos na ang kanyang oras at kailangan na niyang umuwi. Lumingon naman ang lalaki sa kanya at humingi ng paumanhin. Tinanong ni Henry kung hindi pa rin ba tapos ang kwentong sinusulat ng lalaki. Sumagot naman ang lalaki at hindi raw ganun kadali ang gumawa ng istorya. Habang papalabas na sa pinto ang lalaki, ay binati niya si Henry ng maligayang kaarawan. Ngumiti naman si Henry nang marinig niya ito. Matapos nun, ay kinuha ni Henry ang kanyang gamit para magpalit. Hindi niya namalayan na nadaganan ng kanyang bag ang notebook ng kanyang katrabaho. Siya si Adrian. Mahilig siya gumawa ng mga istorya at minsan binabasa ni Henry ang mga gawa nito. Kahit pagod si Henry sa buong araw na pagtatrabaho, ay pinilit pa rin niya maging masaya. Nagpaalam na siya sa kanyang dalawang katrabaho para umuwi at hanggang ngayon marami pa rin customer na labas-pasok sa kanilang store. Habang naglalakad papauwi si Henry sa isang tahimik na kalsada, bigla niyang naalala ang kanyang pamilya na matagal nang pumanaw. Dahil dito, hindi niya napansin na mayroon na palang jeep sa kanyang likuran. Napalingon na lamang si Henry sa kanyang likuran at hindi na nakagalaw pa. Pagdilat ni Henry ng kanyang mga mata, isang binata ang lumitaw sa kanyang harapan na kamukhang kamukha niya. Pagdilat ulit ni Henry, tumambad sa kanyang harapan ang maraming tao na nakapaligid sa kanya at nagbubulungan. Nagulat at nagtaka naman si Henry dahil tila kakaiba ata ang kasuotan ng mga tao. Isang lalaki na nasa karwahe ang biglang sumigaw at nagsalita ng Espanyol at tinawag na estupido si Henry. Hindi naman mawari ni Henry kung paano siya napunta sa lugar na ito at tila nasa panahon siya ng mga Kastila. Sinubukan niyang tumayo kahit ramdam niya ang pagpintig ng kanyang ulo. Subalit sa kanyang pagtayo ay biglang umikot ang kanyang paningin hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa kabilang dako, may isang binatilyo na abala sa kanyang ginagawa. Napalingon siya nang marinig niya ang kanyang kapatid na babae na nagsasalita. Sinabi ng kanyang kapatid na simula nang makauwi ang kanilang ama galing sa Espanya ay hindi pa ito lumalabas ng kanyang kwarto. Marahil ay iniisip nito ang kanyang anak sa labas na matagal nang namatay, 2 taon na ang nakakaraan. Subalit habang sila ay nag-uusap, may 2 gwardiya sibil na papunta sa kanilang kasa para iparating ang magandang balita.